update mo Ang Philippine Red Cross, na ang kapal daw ng mukha ng mga diskaya. Magandang umaga muna kay Senator Sherwin Gatchalian. Senator Sherwin, good morning po, sir. Good morning, Alvin. Magandang umaga sa iyo. Para fresh pa po sa minds ng ating mga kababayan na nakamonitor, nabanggit yung impeachment kanina. I don't know kung nakamonitor ka sa portion ng interview kay Congressman Chua. Ano po? Ang tanong ko po is, kakayanin ba ng Senado? Is it wise to initiate impeachment proceedings against the President and the Vice President at this time? Pwede ba yun? Sabay-sabay? Well, alam naman natin na ang impeachment ay very divisive yan. Dahil largely ang impeachment ay isang political process aside from a prosecutional process. So, kaya dahil largely political yan, yung mga politiko mag-iisip many times. At magdedepende rin yan sa ebidensya. Dahil kung yung ebidensya mo ay mahina naman at pang politika lang, mag-iisip maraming beses yung mga politiko. Pero kung ikaw tatanungin, is it prudent to do impeachment this year or even next year? Kasi magtatrabaho din dapat ang Senado. Paano makapagtrabaho ang Senado kung dala-dalawa impeachment yan? Kung ang impeachment, una mahirap na ngayon ang impeachment, no, dahil nga sa Supreme Court ruling, maraming proseso na sa lower house pa lang. Para silang prosecutor sa lower house pa lang, may mga hearings, papatawag yung mga accused, papatawag rin yung mga witnesses. So doon pa lang mahabang proseso na. Hindi kagaya before, 'di ba? 1/3 lang diretso na sa Senado. Ngayon dahil sa bagong patakaran ng Supreme Court, mahabang proseso 'yan sa lower house. Pangalawa, ibang-iba na yung 19th Congress at 20th Congress for both chambers. Ibang-iba na rin yung sentimento nung 19th Congress at 20th Congress. Ibang-iba na. Dito lang sa Senado, makikita mo ang composition, malayong-malayo na sa 19th Congress. So ito yung mga factors na dapat pag-isipan. So kung ikaw tatanungin, is it wise to do it now or let's set that aside and do nation-building work instead of doing political stuff? Kung ako personal kong opinion, ay marami kasi tayong dapat ayusin. Itong flood control pa lang, inaayos hanggang ngayon, hindi pa tapos ayusin. At nag-uumpisa pa lang yung mga reformang ginagawa natin para hindi na maulit ito. Marami pang mga bagay na dapat nating tignan para hindi na rin maulit to, no? For example nga, yung mga proseso natin. So that's one. Pero hindi rin natin pwede isantabi yung accountability, no? Dahil kasama rin yan sa pagpapatibay ng mga institusyon natin. Kaya babalik ako doon sa strength nung yung lakas ng ebidensya o yung credibility nung ebidensya. Doon tayo babalik. Okay, sige. So let's set that aside. Alam mo, maraming nagsishare sa frustration ninyo, Senator, yung kay Bunuan, na yung sa Senate Blue Ribbon Committee na, paano ba hindi naman yan mangyayari under your nose? Dalawa lang yung pwedeng mangyari. Either medyo mahina or kasali ka sa nangyayaring katiwalian dyan sa DPWH. We also share the same frustration, Senator. Alvin, tama ka, no? Dahil dalawang bagay lang naman yan eh. Kung kasali ka o talagang di mo alam, kasali ka? Mahirap hanapin yung tamang salita, ano? Kasi masakit. Hinahanap ko yung tamang kasi marami. Kasali ka or talagang bobo ka, no? Dahil imposibleng hindi mo malalaman ganito kalawak eh. Sabi ko nga sa mga ibang interview, kung isang beses nangyari to, baka pwede mo pang pagbigyan. Kung maliit na corruption to, pwede mong pagbigyan. Pero Alvin, ang pinag-uusapan natin dito, ghost projects. At kanina lang, kakabasa ko lang ngayon ng news na meron pa pala silang na-discover na mga ghost projects sa Bulacan. So, imposibleng hindi mo malalaman yan na may mga ghost project nangyayari. Pangalawa, ang lalaki ng bigayan. We're talking about 20%, 25%. Doon sa testimony pa nila Hernandez, umaabot ng 40%, 50%. So, imposibleng hindi mo malalaman ganun kalaki yung bigayan. Siguro kung yung bigayan, maliliit lang, baka pwede pang
lumampas sa ano mo. Pero kung ganyan kalalaki, imposibleng hindi mo malalaman yan. Meron talagang magsasabi sa iyo na may problemang nangyayari. Opo. So sa paniwala ninyo, alin doon si former Secretary Bunoan? Hindi ko binanggit yung salita, ikaw na nagdeklara. Well, alin para siya sa doon? akin, kaya yung accusation sa kanya nakasali siya doon, para sa akin matibay na matibay yun dahil madaling pumikit ng mata eh. Sabi ko nga, sasabihin mo lang na madaling pumikit ng mata tapos madaling sabihin na walang nangyayari pero kasali ka doon. Diba? Ganun naman yung ibang, ito napansin ko sa mga ibang politiko at sa ibang mga corrupt officials na sasabihin nila hindi sila kasali dahil pumipikit lang sila ng mata. Complicit sila, ika nga. Sabihin nila na hinahayaan lang nila nangyayari yun dahil kasama rin sila sa pagkukuha ng SOP. Opo, anyway, we're running out of time pero gusto ko rin i-discuss yung voucher guidelines kasi kahit ako na-frustrate din partner na ang tagal. Bakit ang tagal kasi nito ng senior high school voucher guidelines? Ang tagal ng issue yan Ang hanggang tagal, ngayon pala, hindi pa rin. tama ka. Kung nasusundan mo itong issue, matagal ng issue to eh. Kaya nakapagtaka nga, hanggang ngayon, 2 years na, hindi pa nagagawin guidelines. Saka every year, pinapangako yung guidelines na yan. Oh. Hanggat di nila magagawa yung guidelines yan, makikita natin itong mga ghost students. No? Dahil itong mga ghost students, produkto to ng mahinang guidelines at hindi klarong mga patakaran. Kaya kailangan maayos na yan guidelines yan. Well, nangako ulit sila January 30. Pero kailangan lumabas na yan dahil yan ang nagiging sanhi ng mga ghost students. Pero bakit daw nadidelay? Di ba ang head ng DepEd ngayon, kadati yung Kabaro, kasama nyo dyan sa Senado? Correct. Actually, in fairness naman kay Secretary Sani, ito ay before pa, no? Nangyayari ito before sa kanyang administration. Ito mga kausap lang namin, ito yung mga dating nandyan na. Oh. Dapat walang dahilan eh. Pwede silang maglabas ng kahit ano-anong dahilan, kung ano-anong excuses. Pero para sa akin, walang dapat dahilan. Pakat tinatamad lang o walang pakialam. Yun ang minsan sakit ng mga bureaucrats eh. So kung hindi pa magawa yan, anong threat ninyo, Senator? Well, marami kaming pwedeng gawin. Unang-una, we can file charges. Pangalawa, pagdating ng budget, i-hold namin yung budget na yan. At pangatlo, of course, hindi tayo titigil hanggat maayos itong problema dahil sayang yung pera eh. Una-una, ang daming nakita namin sa present setup ngayon. Yung subsidy ang binibigay natin ay pumupunta sa mga non-poor. Hindi naman nila kailangan itong voucher na ito pero binibigyan natin. Parang unfair naman yon, no? Kaya yung leakage na na-detect namin, almost 12 billion pesos pumupunta sa non-poor. Hindi ang intention ng subsidiya. Ang intention ay pumunta sa mga poor students. So paano, parang may sindikato sa loob? Mas posible yan. Kung paulit-ulit nangyayari yan, posible yan. Dahil napakadali yung ginagawa ng mga nahuhuling may ghost students, magsasabit lang sila ng pangalan, babayaran ka na kaagad ng gobyerno. Kaya posible rin yan. Okay, ngayon one and last, pinapa-abolish nyo raw yung Optical Media Board. Anong wisyo? Bakit nyo pinapa-abolish, Senator? Actually, matagal nang maraming mga senador na nanawagan tanggalin na. Isa na ako doon. No? Dahil ang Optical Media Board ginawa para manghuli ng mga fake CDs. Alvin, wala nang gumagamit ng fake CDs ngayon. Lahat tayo streaming na ang ginagamit natin. Kaya ngayon, may marami nagsusumbong sa amin ngayon. Ginagawa pala nitong Optical Media Board ano-anong mga patakaran, ano-anong mga requirements ang ginagawa nila sa mga tindahan at sa mga manufacturers. Kumbaga gumagawa sila ng mga patakaran para lang i-justify na kailangan pa sila. Hindi naman talagang wala nang need for the Optical Media Board kasi wala nang gumagamit ng CD. So may ginagawa silang paraan para maging relevant. Yes, maging relevant. Ngayon na lumabas kasi yan eh. Ang dami nagsusumbong ngayon. Ganun pala ginagawa nila. Kaya this year, ang binigay naming budget until March lang, hindi na sila pwede mag-operate. Pero nag-file na rin ako ng bill para totally abolish na rin yan. Na may ipapalit. Wala na ipapalit dahil wala nang gumagamit ng CD eh.
Wala nang gumagamit ng CD. So meron naman tayong MTRCB for the content side, Oo. pero for the hardware side, hindi na kailangan ng regulator. Hindi ba pwedeng palitan ng parang digital media board naman? Para ang magbabantay naman niya yung digital world. Actually, ang MTRCB ang nagbabantay pagdating sa content. Pero ngayon kasi yung streaming, wala namang, 'di ba dati kasi yung CD pinapirate yung mga palabas, kaya yun yung kanilang trabaho. Ngayon ang streaming, napakahigpit na. Pag merong nag-stream ng pirated, kagad binablock ng mga Netflix, mga ganyan. Sige. Senator, maraming salamat po sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo. Thank you, Alvin. Maraming salamat. Buhay ka. Si Senator Sherwin Gatchalian. Magandang umaga kay Xiao. Si Xiao Chua daw, padadang kang pansit. Ay, nice. Nandyan na. Aba. Happy birthday again, Professor Chow. Xiao. Ano to? Xiao Chua. Pero pag ang papansit, tignan natin. Parang meron na, andyan dyan na yung pansit. Meron na nga. Si Ayan. Attorney Chris Thank Bendijo. you po. Magandang Thank umaga you. din po sa inyo. O, teka muna. Late na po kami. Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy! Gising! Gising Pilipinas!